Ngayong araw nga ay galing sa ilog itong kapatid ni Benedict at madala nga siyang ganito kadaming biyaya ng kalikasan. Dito nga sa Nueva Ecija ay sulib ang tawag nila dito at sa maliliit naman na ganito ay tulya. Kadalasan nga itong makikita o mahuhuli sa mga ilog o sa mga sapa. Hinugasan ko nga itong mga sulib at nilagay ko sa isang batya na may tubig dahil hindi muna natin siya lulutuin. Itong mga natirang tulya dito sa timba ay kailangan muna ibabad ng at least 24 hours para maalis yung mga dumi. 24 hours later. Kinabukasan nga ay ito na nga yung mga tulya. Huhugasan nga ulit natin to ng ilang beses para maalis yung mga dumi niya. Pagkatapos nga ay naglagay tayo ng tubig dito sa isang kaserola dahil papakulan na natin ang mga tulyang hinugasan natin. Nakakatuwa nga dahil meron pa rin mga nahuhuling gantong lamang ilog dito sa Cabanatuan. Importante nga pakuluan natin mabuti itong mga tulya dahil para mas lumambot at para maalis yung kanilang mga dumi. Share mo naman sa comment section kung anong luto ginawa mo sa tulya para matry natin yan sa susunod. Iginayak at hiniwa ko na nga itong mga gagamitin natin mamaya sa ating ginataang tulya at sa ating tulyang okoy. Huwag mo na nga pansinin yung sangkalan namin dahil nung 1931 pa yan. Tutang inang yan. Tapos na nga pakuluan itong mga tulya kaya naman nagtabi na ako ng gagamitin natin sa tulyang okoy mamaya. Binuhusan ko lang din ng konting tubig para mas mabilis himayin yung mga tulya. Yung iba nga mga laman ay natanggal na sa mga shell nila. Sinalang ko na nga itong kawali at naglagay na ako ng konting mantika para igisa itong mga luya. Hinalo ko lang ng hinalo hanggang sa lumabas yung tunay na ugali nitong luya. Pagkatapos nga ay sinunod ko ng igisa itong sibuyas na pula. Sinunod ko na nga din itong mga bawang. At konting halo nga lang ay inilagay ko na nga din itong mga tulya. Nagsisimula pa nga lang tayo sa pagluluto pero sobrang bango na agad ng amoy nito. At ayan, ganito nga kadami yung ginagataan nating mga tulya. Katapos nga mailagay nitong mga tulya, itatakpan natin to ng ilang minuto. At dahil wala nga tayong available na nyog ngayon, ay gagamit tayo nitong Coco Mama unang piga, fresh gata. Eto nga't pagkabukas natin ng takip ay sobrang bango agad ng bumungad sa atin. Talaga nga namang amoy pa lang, ulam na. After nga haluin, ay nilagay ko na nga itong Coco Mama unang piga fresh gata. Hindi nga din nagkakalayo yung lasa nito sa totoong nyog. Naglagay lang din ako ng konting tubig dyan para mas maging balanse yung lasa. Halo ko lang ng konti tsaka ako tinakpan ulit. After nga nito ay naglagay na ako ng 3 kutsaritang asin. Siyempre hindi mawawala itong paminta. Naglagay lang din ako dyan ng konting pampasarap. At para mabudol nga din natin ang masarap talaga yung niluto natin ay maglalagay tayo ng betchin. At syempre nga ay hahaluin natin yan para naman mag-mix yung nilagay natin mga pampalasa. Dahil wala nga tayong siling panigang or siling green ay maglalagay na lang tayo ng chili oil. Pagkatapos nga ng ilang minuto ay luto na ang ating ginataang tulya. Pinutuyo ko yung sabaw pero kung gusto nyo naman lagyan ng mas maraming sabaw ay doblehin nyo na lang din yung mga pampalasa na nilagay natin kanina. At para naman mas maging presentable ay nilagay ko nga lang din pala dito sa magandang plato na nabili ko sa 37 store dito sa Cabanatuan. Tsaka naglagay din ako ng kalamansi. Malapit lang din siya sa palengke dito sa Cabanatuan. Next naman natin iluto itong tulyang okoy. Konting mantika lang pala nilagay ko dyan. Hindi ko na nga sa inyo napakita kung ano yung mga nilagay ko dito sa okoy mixture natin. Bali naglagay ako dito ng cornstarch, harina, sibuyas, bawang, asin, magic sarap at konting betchin at saka food color. At syempre tubig. Nung mainit na nga yung mantika ay sinubukan ko ilagay itong okay mixture natin. At mukhang okay naman siya at hindi dumidikit sa kawali kaya nilagay ko na din yung iba. Dapat nga na ganito kalalaking size yung kasya dito sa ating kawali kaya naman inilagay ko na. Hindi yan malakas sa mantika dahil mas maraming cornstarch yung nilagay natin kaysa sa harina. Nakakatulong din yung cornstarch para mas mapalutong natin yung ating okoy. Pagawa nga ako dito ng 14 pieces na tulyang okoy. Pero dahil amoy pa lang masarap na, kumuha na ako ng isa kanina kaya 13 pieces na lang. At eto na nga, luto na ang ating tulyang okoy. At para naman sa sausawan ay naglagay lang ako dyan ng toyo, suka, asukal, asin, paminta, sibuyas, bawang at kalamansi. Ngayon nga, titikman na natin itong tulyang okoy. Ito guys, tignan nyo naman. Tsura pa lang, sobrang sarap. Yung ginawa kong sausawan na yan, oh. Hindi mo malalasahan yung tulya. Parang lasang okay na okay talaga. At yung sausawan, the best. Sobrang sarap nung pagkaasim tsaka nung anghang nung sausawan natin. Kaya kung ako sa inyo, try nyo na to. Tulyang okay. Next naman natin titikman itong ginataang tulya. Natin guys, ito. Saktong-sakto lang yung alat tsaka yung lasa ng tulya. Hindi siya malansa. Naalis yung lansa dahil dun sa luya. Ayan guys. Bagay na bagay ito sa mainit na kanin. Kung gagawin nyo itong mas maanghang, mas masarap.
Kaya ano pang hinihintay mo? Try mo na rin tong ginataang tulya. Sarap nito guys. Follow na para sa mas marami pang food and negosyo recipes.